Agaw pansin ng lalaking ito sa Arizona, USA. Hubot-hubad na nga, abay nagawa pang umakyat at tumayo sa bubong ng isang sasakyan sa kalsada. Pero hindi pa siya nakontento. Pilit niyang hinila palabas ang babaeng driver at saka tinangay ang kotse. Ang ending ng pagwawala ni Boy Hubad, hindi bababa sa 5 sasakyan ang nagkawasak-wasak. Hindi pa masabi kung ilan ang nasugatan. Sa huli, naaresto rin ang lalaki na ngayon ay naka-uniforme ng orange sa kalaboso. Pinaniniwalaang may sakit siya sa pag-iisip. Ang maaksyong balita, umpisa na! Partner, mga kapatid, simula. So whether or not masugutin. Kadugo laban sa kadugo, magkapatid at pamangkin nila patay sa Quezon City matapos pagbabarili ng 3 kaanak dahil ang umano sa away sa negosyo. Off-duty na police na nagpapagawala ng auto rumesbak para mahuli ang mga sospek. Eksklusibo, ambush kay NBI Deputy Director Ray Esmeralda, pumalpak at nabisto dahil rasa swapangan sa pera. Kinsenas at katapusan na swelduhan ng mga bus driver ipinatupad na. Mga driver sumisigaw ng lugi sila. Lilit yung kita namin doon. Bagong panukala sa Quezon City, pagsususpindi ng mga klase tuwing may ulan at baha, didesisyonan na ng mga barangay chairman, mga guro, nanay at estudyante, boto kaya kay Kap. Party list for sale, mabilis sa accreditation ng mga party list group, ibinibenta raw ng COMELEC. Halos 2 milyong tao sa buong mundo na mamatay daw taon-taon dahil di kumakain ng gulay. Mga isda sa dagupan, panlaban daw sa dengue, kung paano abangan. Isa sa 2 purong Pinoy sa Ascals, mag-Amerika na. Sa showbiz action, Pidol, lalabas na nga ba ng ICU? At sa hiwalayang Tomcat, Tom Cruise, ilalaban daw ang karapatan niya sa anak na si Suri. Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Lunes, 2 ng Hulyo, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Quosim. Partner, mga kapatid, para raw iwas sisihan tuwing umuulan, ipinaubaya na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagdedeklara ng walang pasok sa mga barangay captain. Pero Erwin, hati ang opinyon ng mga residente, magulang at maging mga punong barangay mismo sa bagong panukalang ito. Ikwento mo, Trish Roque. Tuwing matindi ang ulan at mataas ang baha, ang karaniwang tanong ng mga nalilitong magulang at estudyante, may klase ba? Para maiwasan ang turuan at sisihan, ipinasa na ng lokal na pamahalaan ng QC ang pagdedesisyon sa pagsuspindi ng klase sa mga barangay captain sa Quezon City. Nakasaad sa memorandum ni Vice Mayor Joy Belmonte na inilabas noong June 19, ang mga punong barangay ang nakakakita at mas mabilis na makakatugon sa sitwasyon sa kanilang lugar. Nauna nang sinabi ng DepEd noong Hunyo, ang mga mayor lang ang kinikilala nilang may otoridad na magsuspindi ng klase. Pero ngayon pa lang, masakit na ang ulo ng mga barangay captain gaya ni Jose Gaviola Sr. Sa ilalim kasi ng nasasakupan niyang barangay Commonwealth, may 3 elementary, 1 high school at 1 kolehiyo na hindi pare-pareho ang level ng suspensyon ng klase. Kung sa akin, mas mabuting galing na lang sa LGU, i-mayor na lang. Sisihin kami niyan eh. Maging ang ilang magulang, tutol din sa bagong patakaran. Magulo po yun eh, magulo yung sistema na ganun. Gusto namin yung principal po, kasi principal ang nakakaalam po kung may pasok o wala. Pero meron din namang suportadong panukala dahil mas mapapabilis daw ang pagdedesisyon. Okay rin yun kasi sila nakakaalam sa area nila. Meron po yung parang megaphone, pwede na kaming umikot o canceled ng pasok. Maski ang palasyo, approve dito. People on the ground would be the people who are most knowledgeable about the conditions. And so the barangay captains will be in a better position to inform and recommend suspension of classes. Bukas din sa panukala ang NDRRMC at DILG. Pag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ng Caloocan kung gagayahin nila ang QC. Pero ang malabon at nabotas, susundin pa rin daw ang utos ng mayor sa suspensyon ng klase. Trish Roque, News 5. Sa ibang balita naman, umpisa na ang fixed salary scheme o yung kinsenas na pasahod sa mga konduktor at driver ng bus. Pero di pa man natatanggap ang kanilang unang sahod sa ilalim ng bagong sistema, umaaray na ng pagkalugi ang mga tsuper at konduktor. Kung bakit, Mon Gualvez, ikwento mo.
Isa-isang ininspeksyon ng mga tauhan ng DOLE ang mga dokumento at pasilidad ng ilang bus company sa Metro Manila. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ng DOLE ang Department Order 118-12 kung saan buwanan na ang pasahod sa mga konduktor at tsoper ng bus. Paniwala ng DOLE, mababawasan ang mga sakunang dulot ng gitgitan at agawan ng pasahero na talamak sa dating sistema. Pero sa may 158 kumpanya ng bus sa bansa na may tinatayang 20,000 empleyado, nasa 50 pa lang sumunod sa kautusan. Talaga po walang nag-a-apply na driver. Sa totoo lang, may mag-a-apply na driver, 3 years experience, walang experience sa bus. Yung driver license, pag tinignan mo, 2008. Pagbigyan din natin ng chance itong pagbabago na ibinibigay ng ating gobyerno dahil ito ay para sa ating kabutihan at saka sa riding public. Pero maging mga tsoper, hindi pabor sa kinsena sa swelduhan. Dati raw kasi, 1,200 hanggang 1,500 pesos kada araw ang nauuwi nila dahil sa komisyon. Mangangalahati na raw ito ngayon dahil pasok sila sa minimum wage na mahigit 400 piso lang kada araw. Ganun din, kasi obligadong masakay kami. Iba pa rin yun sa commission talaga. Paliwanag naman ng DOLE, sa ilalim ng fixed salary scheme, itinuturing na regular na empleyado ang mga driver at konduktor. Kaya bukod sa sweldo, may mga dagdag benepisyo rin sila gaya ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig. May incentive din daw sila depende sa husay at pag-iingat sa trabaho. Hahanapan na ng Certificate of Compliance sa mga may inspeksyong bus company habang bibigyan naman ng ilang araw na palugit ang mga wala pang certificate. Pero pagkatapos ito kapag wala pa rin, posible nang makansela ang prangkisa ng kumpanya. Mon Gualvez, News 5. Good news naman sa mga kapatid nating motorista, may panibago na namang rollback ang mga kumpanya ng langis. Sabay-sabay magbabawas mamayang hating gabi ang Shell, Petron, Sea Oil at Flying V ng 30 sentimo kada litro sa diesel at 40 sentimo kada litro naman sa kerosene. Maliban sa Flying V na 45 sentimo ang bawas presyo. Alas 6 naman bukas ng umaga susunod ang Phoenix Petroleum sa parehong bawas presyo. May bawas presyo rin sa presyo ng LPG at Auto LPG. 5 pesos and 50 centavos kada kilo ang kaltas ng Solane, Total at Petron sa kanilang LPG ngayong araw. Katumbas yan ng 60 pesos na bawas presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. 3 pesos and 45 centavos kada kilo naman ang kaltas ng Petron sa kanilang Auto LPG. Dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng gasolina, didinggin ng LTFRB sa July 10 ang panukalang gawing 750 ang minimum fare sa jeep at ibalik sa 30 pesos ang flag down rate ng mga taxi. Susunod sa aksyon, magkakamag-anak sa Quezon City nagbarilan dahil sa away sa negosyong auto supply. Magkapatid at isa nilang pamangkin patay. Magtatay, arestado naman. Sa aksyon, exclusive ambush kay NBI Deputy Director Rey Esmeralda pumalpak dahil nagkaswapangan daw sa pera ang mga sospek. Megastar Sharon Cuneta, ano nga ba ang blind item na inalmahan sa Twitter? Isdang tuyong, bakit nga ba pangontra raw sa dengue?